maraming salamat. So, nasabi naman ni Sister Maricel, thank you Sister Maricel sa napagagandang introduction mo para sa akin. Purihin ng Panginoon sa buhay mo at nawa ay patuloy tayong lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang aking text ngayon is ang pamagat niya ay pagpapasalamat at pananampalataya sa Diyos. Makikita siya sa 1 Corinthians 15:57-58. So, dito nakalagay ang magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa pagdilingkod sa Panginoon dahil alam na ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo'y manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, at tunay na o Diyos na isang privilege na magamit mo ako sa iyong gawain, Panginoon. Ikaw po ang siyang mauna sa ating Panginoon. Humingi po ako ng anointing of the Holy Spirit, Panginoon. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Ang lumabas lamang sa aking mga labi, Panginoon, ay naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna para sa aking Panginoon at sa lahat ng makikinig, makakarinig ng salitang i-deliver ko ngayon, Panginoon. Open your spiritual eyes, spiritual minds, spiritual eyes, Panginoon. Heart, Panginoon, na sa kanyang pakikinig, Panginoon. Hindi lamang marinig nila ito, Panginoon, bagkus isang maging matabang lupa ang kanilang puso, Panginoon, at sa parinig nila, Panginoon, ay tunay nga, O Diyos, na ito ay tumubo at lumago at magamit sa iyo. O basan, Panginoon, salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kung meron ka makikita sa akin na karumihan, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran upang maging karapat dapat ako, Panginoon, pagbahagi na yung mga salita, Lord. Salamat, Panginoon, tunay nga, O Diyos, na ikaw ang siyang manguna para sa akin, Panginoon. Sino nga ba ako, Panginoon, sa iyong harapan? Isa lamang akong basahan na pinili at tinabo mo, Panginoon, at binigyan mo ako ng karapatang maging anak mo at makibahagi sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat, O God. Tunay nga, O Diyos, na sa gabing ito, Panginoon, simula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain, ikaw po ang siyang maitaas, ikaw po ang siyang maparangulan sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aking samot-dalangin sa matamis sa pangalan ng Diyos. Anak na si Jesus. Amen and amen. Kapagpalang gabi, Panginoon, mga kapatid, ang ano ko dito is 1 Corinthians. Ang sabi nga, ito kasi ang buhay na testimony ko rin. Kasi habang nag-aaral ako dito, ang daming, ano tawag nito? Ang dami ko talagang struggle na dadaanan dito nung ginawa ko to. Kasi habang nagsusulat ako, hindi pumapasok sa utak ko yung salita na ano. Tapos one time, nagsusulat ako gabi siya. May dumaang anino sa sa likuran ko. Pero ang sabi ko nga, ang espiritu nga sa atin is mas makapangyarihan sa espiritu dito sa sanlibutan. Kaya purihin ng Panginoon at binigyan niya ako ng katalinuhan kasi aminado talaga ako at sinasabi talaga sa akin na huwag ka na magsalita kasi marami dyan na mas magaling sa'yo. Pero yun ang ini-inject ng kawal. Pero ang sabi nga, kung willing kang sumunod at makinig sa salita ng Panginoon at sumusunod ka sa kanyang pinapagawa, ililid ka niya ng tama. So ito yung ibinigay niya sa atin, yung pagpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon kasi hindi natin kumaga pangit man ito, maganda man ito, pero kailangan natin na magpasalamat. Bigyan tayo ng puso, mapagpasalamat. Puso kasi minsan hindi natin na-appreciate yung mga ginagawa ng Panginoon, lalo na pag dumadaan tayo talaga sa pagsubok, hindi natin naiisipang magpasalamat sa Panginoon. Pero napakabuti ng Panginoon at ngayong gabi, tinuruan niya tayo kung paano tayo lumakad sa kanyang kalooban at kung paano natin sa gitna ng maraming trials. Ang text ko may 5 ako dito na dapat natin
anin pala siya yung dapat natin pagtuunan ng pansin. Ang una ko is magpasalamat tayo para sa Diyos. Sa Efeso 5:20, lagi kayong magpapasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Dito tayo tinuturuan ng Panginoon na kahit dumadaan katulad yan ang sinabi ni Mr. Jenny na inano siya ng magulang niya, pinakwil siya, pero magpasalamat tayo kasi alam natin na may gagawin, may plano ang Diyos para sa buhay natin. Ang paglilingkod kasi natin, hindi siya ganun kadali. Marami tayong obstacle na madadaan. So, ang isang bagay na dapat natin matutunan ay magpasalamat sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang pumilos sa ating mga buhay upang malaman natin kung ano ba ang dapat niyang iparanas sa atin. Kasi salamat dahil nararanasan natin ang kapighatian kasi kabahagi tayo kung paano ang Panginoon na itinakwil siya, hindi siya tinanggap. So nararanasan natin iba't ibang kaparaanan nga lang. Minsan madalas talaga yung pamilya natin ang unang-unang mag-persecute sa atin pag tayo lumalakad at sumunod sa Panginoon. Pero yun ang sinasabi na hindi natin dapat hayaan yun. Dapat ipakita natin, mas lalo natin ipakita sa kanila na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na tapat, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya purihin ang mga kapatid, mag-alak tayo pag tayo dumadaan sa pagsubok. At ang number 2 ko naman, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Sa 2 Corinto 2:14. Ngunit salamat sa Diyos at laging kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. So, dito tayo sa 2 Corinto, ang sabi nga, dapat talaga tayo magpasalamat sa Panginoon kasi sa kabila ng ating pinagdadaanan, sa kabila naman, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay at siya ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na hindi natin in-expect. Matutunan tayong sumunod sa Kanyang sinasabi na minsan kasi may katigasan din yung ulo natin kaya hindi lang yung pag sinasabihan tayo na gawin mo, hindi natin gawin, mamaya na parang ganun tayo. Pero salamat dahil pinapaalala na ng Panginoon sa atin yung mga bagay na walang ibang nagbibigay ng katagumpayan kundi ang Panginoon. Lamang sa kanilang natin matatagpuan ang lahat na ito at ang kaligayahan at sa Panginoon ang kaligtasan. Ang lahat na yun nasa ating Panginoon, lamang natin matatagpuan. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo hinayaan na mapahamak, bagkus parati siya na andyan para sa atin. At ang number 3 ko naman ay magpakatatag kayo at huwag matitinag sa inyong pananampalataya. Sa 1 Pedro 5:9, labanan ninyo siya at magpatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kaya ito pinapakita ng Panginoon sa atin na magpakatatag tayo sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng ating pinagdadaanan at mananampalataya tayo sa Panginoon na ang lahat na yun ay mapagtagumpay natin dahil alam natin kasama natin ang Diyos at magtiis tayo kasi kung paano nagtiis ang Panginoon na binugbog siya, pinatay siya dahil sa ating mga kasalanan, tinubos niya tayo. So dapat hindi tayo pwedeng habang lumalakad tayo sa Panginoon, nararanasan natin kung ano yung nararanasan niya. So hindi tayo pwedeng manguna doon kasi yun nga ang sinasabi na ang kahirapan, magalak tayo sa tuwing tayo nagkakaroon ng mga pagsubok, suliranin kasi alam natin na itinitest ng Panginoon kung gaano tayo kung gaano katatag ang ating mga pananampalataya para sa Kanya.
at huwag tayong magtiwala sa sarili natin karunungan bagkus ipagkatiwala natin lahat ito sa Panginoon. Kasi kung sa atin lang hindi natin ito kaya, lalo na pag sinabi mo, pinaswel ka ng magulang mo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, kung hindi mo titingnan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, kaya hindi mo yan babag-slide ka na, pero salamat dahil ipinapaalala sa atin ng Panginoon na anuman ang ating pinagdadaanan, matuto tayong tumayo sa ating pananampalataya na walang iba kundi ang Panginoon lamang. At salamat dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, doon natin nararanasan kung paano na tayo itinatayo sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng pinibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ng lahat ng mga kaya. Salamat Panginoon, tunay nga ang Diyos lamang siyang nakakapagbigay sa atin ng lahat ng yun na hindi natin matatagpuan dito sa sanlibutan, katulad ng ating nakikita ngayon sa gitna ng mga pagsubok sa ating bansang Pilipinas. Kung tayo ay walang Kristo sa puso natin, hindi natin malaman kung anong gagawin natin. Problema tayo sa mga kamag-anak natin, mga kapatid natin, pero tinuruan tayo ng Panginoon na ipagkatiwala natin at manalangin para sa Kanya kasi alam natin na may gagawin ang Diyos sa bansa natin. Alam natin na pangit man siya, pero hindi natin kasi kayang sukatin kung gaano ka ang kahabagan ng Panginoon. Pero sa akin, sa nakikita ko sa mga balita, na andun yung nakikita ko yung kung gaano ng Panginoon protektahan yung mga taong naroon at ipinapakita niya na kailangan talaga magbalik loob ang lahat ng tao upang itatayo niya muli ang Pilipinas. Kasi ang sabi niya nga, the Philippines is my apple of the eye. So, kailangan kasi lilinisin niya lahat yun. Masakit. Pero yun kasi ang kalooban ng Panginoon. Kaya matuto tayo magtiwala sa Kanya at mananampalatayan. Alam natin na darating ng araw na hindi tayo bibiguin ng Panginoon na isa sa Pilipinas, makikita siya kung paano siya itatayo ng Panginoon sa gitna ng kawalan. Diba? So, salamat dahil tayo mga anak niya, hindi tayo nagkakaroon ng agam-agam na ano kaya ang mangyari. So, dapat talagang ipagkatiwala natin sa Panginoon at labanan talaga natin kasi ang number one kasi yun sa iniisip natin pagdating sa pamilya natin. Yung bang tayo, namang problema tayo, yung tinuturo sa atin na kailangan natin ipagkatiwala, magpakasatan tayo sa lahat ng bagay kasi ang Diyos ang kumikilos para sa atin. Kung hindi natin kaya, ikaw na bahala dyan, Panginoon, kasi hindi ko kaya. So, gawin ko yung part ko, ang Panginoon ang gagawa ng the rest na yun. Kaya, dito naman tayo sa number 4. Maging masipag kayo palagi sa paggawa ng mabuti. Sa Joshua 22, verse 5. Huwag lamang ninyong kakalimutan sundin ang mga tagubilin at kautosan na ibinigay ni Moses sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Talagang itinuturo talaga sa atin ng Panginoon kung paano natin siya sasambahin at kung paano natin siya iibigin at kung paano natin siya susundin para maging tapat tayo. At yun yung sinasabi na pagmahal natin ang Panginoon, dapat tayo magtiwala sa Kanya kasi buong puso't kaluluwa natin at sundin natin ano ba ang inuutos sa atin ng Panginoon. Di ba? Ipahayag ang mabuting balita sa mga taong hindi nakakilala. So ito yung panahon natin para mag-spread tayo ng salita ng Diyos kasi alam natin na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga unos, ang mga tao, madali siyang kumbaga, mas maganda ngayon mag-ano ng mga salita ng Panginoon kasi doon hindi lamang sa salita, nakikita siya sa gawa natin. Kumbaga, bilang anak ng Diyos, dapat sundin natin talaga ang kalooban ng Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos.
Kaya ang Diyos ay tapat naman sa atin, paglingkuran natin siya ng buong puso at kaluluwa upang sa gayon yung pagdating ng panahon, makaharap tayo sa Panginoon na this is yung nagawa ko ang pinapagawa mo sa akin. O diba? Masarap yung paghuharap ka sa Panginoon. It is finished. I'm done, Panginoon. Nagawa ko yung pinapagawa mo. Nasunod ko yung ipinag-uutos mo sa akin. So, tayo mga Kristiyano, dapat ngayon sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng tayo yung magiging asin at ilaw sa mga taong nalulugmok sa mga problema. Although tayo, meron din tayo, pero ano nga ang sabi, buong puso tayo magtiwala at sundin natin ang Panginoon. At kung ano yung inuutos sa atin, yun ang gagawin natin kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Huwag natin pangunahan ang Panginoon sa ating buhay. Dapat sa lahat ng bagay, isanggunin natin yun. Kaya salamat sa Panginoon. At ang number 5 ko naman, mabilis ba ako? Kasi mabilis talaga ako magsalita. Number 5, paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan. So, dito naman natin siya matatagpuan sa 1 1:17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Diba? Yun yung tinatawag natin yung katulad sa Pilipinas na lahat ng ipinundar natin nawawala. Lahat na nakikita natin, lahat na kagustuhan natin nawawala. Pero ang pag-ibig ng Diyos at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, mabubuhay tayo magpakailanman. Kaya mga kapatid, pipiliin natin ang sundin ang kalooban ng Panginoon kasi ito talaga yung will niya para sa atin. Ang sabi nga, inaalis niya yung desire ng yung pagnanasa ng ating mga mata. Alam mo, hindi lang sa physical natin, hindi lang sa kasi ang mata natin is makasalanan. Pag inano natin talaga yung mata natin, mababackslide tayo doon. Kasi kung ang mata natin ang pinapahiral natin, mawawala sa atin ang Panginoon. Kasi uunahin natin yung sarili natin bago lingkuran ang Panginoon na alam natin na yun ang ikapapahamak natin. Kaya matuto tayong sumunod at matuto tayong magtiwala sa Panginoon at ang kalooban niya ay dapat natin sundan upang mabubuhay tayo kahit sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng nangyari sa Pilipinas. Matuto tayong sumunod at purihin ang Panginoon sapagkat yan ang kalooban niya para sa atin. At kahit dumating man ang panahon na mamamatay na ang lahat, bubuhayin tayo ng Panginoon na kasama. Kaya salamat. At sa number 6 ko naman, hindi matasayang ang ating pagpapagal para sa Kanya. Ito naman ang 1 Corinthians 15:58. Kaya nga minamahal ko kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya mga kapatid, dito tayo tinuturuan ng Panginoon na hindi tayo pwedeng tumingin sa mga problema. Dapat pag may problema tayo, lalo tayong magsisiksik sa Panginoon, lalo tayong humingi ng saklulo kasi ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng katapatan, ng kapayapaan sa atin na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya matuto tayo magtiwala at maging matatag tayo sa ating mga pananampalataya at sa paglilingkod natin, paglingkuran natin ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa. Kasi yun naman talaga ang dapat. Hindi tayo pwede maglingkod sa dalawa. Kailangan piliin natin na manguna ang Panginoon sa buhay natin at hindi lamang makikita yun sa salita. Pagpus nakikita siya sa buhay natin bilang anak niya. Na kahit ano yung sinasabi na kahit anuman ang dumating sa buhay natin, na andun yung maglingkod tayo, may kababaang loob tayo, may pagkaunawa, may pagmamahal tayo sa kapwa natin. Hindi lang yung porket tungod sa isa ako, mas matalino ako sa kanya, dapat ako yun. Hindi tayo dapat ganun. Dapat yung puso natin is mahabagin,
mapang-unawa, mapagmahal, at higit sa lahat, yung hindi tayo tinawag ng Panginoon upang paglingkuran. Tinawag tayo ng Panginoon upang maglingkod din tayo. So, dapat tayo ang magiging unang example sa mga tao na kakilala sa atin na hindi tayo pwedeng magmalaki. Porket leader ka, hindi ka pwedeng gumawa. No, hindi. Dapat tayo ang unang manguna doon na makikita sa puso natin, sa buhay natin na tayo yung unang maglilingkod sa kanila, hindi sila ang maglilingkod sa atin. Para, yun ay para sa, yun ang kalooban talaga ng Panginoon para sa atin. Kaya salamat sa gabing ito sa pagpapaalala niya sa bawat isa sa atin na tunay nga na ang Diyos ay pupunta siya dito sa sanlibutan upang paglingkuran tayo. Hindi para magmamataas siya. Siya yung unang nagturo sa atin kung paano siya maglingkod sa atin. Na kung tutusin, hindi naman niya talaga obligasyon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ipinapakita niya kung paano siya sumunod at kung paano hindi niya inonor na ang pagkapanginoon niya, bagkus nagiging tao siya, maunawain siya, mapagmahal siya sa mga tao na sasakupan niya. Kumbaga, kaya tayo mga kapatid, huwag tayo magsawang kahit galit na yung tao, pakita pa rin natin yung pagmamahal natin sa kanila, ang pag-unawa, kasi yun talaga ang narapat para sa ating mga anak ng Diyos, na makita sa buhay natin na ang Diyos ay tapat at paano tayo maging asin at ilaw. Kung may nagtanong sa atin, hindi na tayo nagalit. So, dapat nandun yung mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon. At kung may tao mang gustong lumapit sa'yo, sikapin mong na makita sa'yo kung ano yung tamat mong gawin at naaayon doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng manahan sa sarili natin karunungan, kasi kung sa sarili natin karunungan, ay alam nyo na kung anong mangyayari doon. Nagkakamali tayo, lalo na ang ating mga kaaway ay hindi man physically na kaaway natin. Ang espiritu nasa sanlibutan is mapanglinlang. So, katulad na nga ng sinabi ko, bago ako gumawa nito, ang dami kong naranasan. Ang dami, pero purihin ng Panginoon. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, kung buong puso kang sumunod sa kanyang utos, siya yung mangunguna para sa iyo. Hindi, sinasabi ko na, sino ba ako para gamitin ng Panginoon? Hindi naman ako nakatapos, hindi naman ako nakapag-aral ng Bible sa eskwelahan ng mga Bible, pero pinili at ginamit ako ng Panginoon. Hindi ako ang pumili sa Panginoon, bagkus ang Panginoon ang siyang pumili sa akin upang ipahayag ang kanyang salita. Kaya purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya magalak tayo kung tayo sinasabihan na, kapatid, pwede ikaw muna ngayon. Kasi, salamat dahil binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity na makapaglingkod at makapagturo sa Kanya. At hindi dapat natin yan, na tayo ang maitaas, bagkus ang Panginoon ang siyang mataas sa buhay natin bilang mga anak niya. At sa conclusion ko naman, mga kapatid, parati tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Anuman ang ating sitwasyon, huwag nating sayangin ang pagkakataon na binigay ng Panginoon. Ng Panginoon. Pagkakataon na bigyan ang pagpupuri at pasalamat ang ating Panginoon sapagkat siya ang mabuti. Magpakatatag tayo at magpakatibay sa ating paglilingkod. Yamang nalalapit na ang ating pagbabalik ng ating Panginoon. At yung aking iiwanang memory verse is Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. To be God all the glory. Tayong manalangin. Father God in heaven, thank you Lord sa gabing ito, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga o Diyos na napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin at salamat, Panginoon. Hindi lamang namin ito marinig. Pagkat, Panginoon,
mai-apply namin at maipamuhay namin sa araw-araw, Panginoon, na makita sa amin ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, Panginoon, na walang mahirap at walang imposible. Salamat, Panginoon, turuan mo kami magtiwala at magpakatatag kami sa lahat ng amin na pinagdadaan ng mga pagsubok, Panginoon. Maging masaya kami, Panginoon. Bigyan kami, Panginoon, ng pusong mapagpasalamat, Panginoon. Isang pusong punong-puno ng pag-asa na alam namin na hindi mo hinayaan, Panginoon, na may gagawin ka higit pa doon sa ini-expect namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. At binabalik ko po, Ama, ang aking papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Back to you, MC. Napakagandang mensahe ng salita ng Panginoon. Na-bless po ba tayong lahat, mga kapatid? Meron lang akong isang verse na nabasahin, lang siya sa ni Sis Mabel. Dito tayo sa Colossians 3:15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ayun yun nalaman talaga natin na lagi lang tayo magpapasalamat sa kabila ng maraming problema. Kahit sobrang dami ng problema na pinagkaloob sa atin, huwag tayong magreklamo. Magpasalamat lang tayo, patuloy lang tayo magpasalamat. At kasi hindi natin alam ang plano ng Panginoon. May oras pa naman. Ikwento ko lang sa inyo yung isang kwento ng ibon, give me kahit 3 minutes. Yung ng isang ibon sa disyerto na lagi siyang nagrereklamo kasi yung sobrang init na, tapos yung napapasok na yung paa niya, tapos wala na siyang mainom na tubig, tapos lagi siyang nagdarasal sa Panginoon. Lord, bakit niyo po ba ginawa to sa akin? Bakit wala po akong tubig? Mahal ko naman po kayo. Yung lagi siyang nagdarasal, pero yung pagdarasal niya, laging may katanungan. Bakit ganito? Tapos may isang anghel na dumaan, sinabi niya doon sa anghel, asan ka pa pupunta? Sabi ng anghel, papunta ako kay God. Sabi niya, pwede bang pakisabi sa Panginoon kung bakit niya ako pinahirapan, bakit hindi niya ako niligtas dito sa gitna ng disyerto? Gutom na ako, uhaw na ako, wala na akong mapagsisilungan, sunog na yung paa ko. Tapos yun ang anghel nagdarasal. Tapos sinabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo lang sa ibon na magpasalamat lang siya sa lahat ng panahon. Ayun, nang bumalik ang anghel, sinabi niya sa ibon, magpasalamat ka lang, basta sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, magpasalamat ka. Yun, kahit na hindi alam ng ibon na magpasalamat, bakit siya magpasalamat siya. Nung tayo, di ba, magpasalamat siya na sunog na yung paa niya, magpasalamat siya na uhaw na siya. Pero kahit na hindi niya alam yung ang ibig sabihin ng Panginoon, ang ginawa niya, sobrang init, nagkaroon pa ng siguro mga 56 degrees. Alam naman natin dito sa disyerto, di ba? Kasi more on Middle East tayo. Nagsunog na, nangalagas na yung yung pakpak niya, yung balahibo niya, pero sinabi pa rin niya, Lord, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat. Hanggang sa uhaw na siya, parang wala nang yung lalamunan niya, sinabi pa rin niya, Lord, salamat. Gutom na siya, sabi pa rin niya, Lord, salamat. Sa gabi na wala siyang kasama, wala siyang mapagtataguan, sobrang init, parang gusto na niyang mamatay. Pero sinabi pa rin niya, Lord, salamat, hanggang nakatulog siya. Tapos, nung pagising ng ibon, biglang umulan. Doon, nakita ng ibon na umulan, hanggang unti-unting tumubo yung mga halaman. Nakita, tapos may mga hanggang yung mga punong kahoy, lumalabas na yung mga yung mga dahon. Di ba, hindi natin alam pala na magpalagi lang tayong magdasal na may pasasalamat. Huwag nating tingnan yung problema natin. Huwag tayong katulad ng kwento ni Pedro, di ba, nung nakita niya ang Panginoon na naglalakad sa tubig. Nung nakalakad niya siya sa tubig, pero nung nakita niya na ang alon at hangin, na-distract siya, lumubog siya, di ba? Katulad sa atin, huwag tayong magpaliko-liko sa mga problema natin, huwag tayong mag-focus sa problema natin, kundi focus tayo sa Panginoong Diyos. Lagi tayong magdasal na may pasasalamat. Huwag nating tingnan yung mga problema natin, bakit ganito yung nanay ko, bakit ganito kapatid ko, bakit ganito yung nangyari sa akin, bakit sa akin binigay ito ng Panginoon. Huwag, kundi magpasalamat lang tayo in every time our life.
pagod man tayo, magpasalamat tayo because God have a purpose with us. Sinara man niya yung isang pinto para sa atin. Alam natin na ang Panginoon magbubukas ng isang pinto para sa atin. Kahit hindi na ayaw natin ay kahit na ano pa yung natin na bakit hindi binibigay ng Panginoon, nagiging silent ang Panginoon sa buhay na sa mga panalangin natin, ba hindi natutulog ang Panginoon. Binibigyan niya, parang hinubog niya tayo para sa susunod at para sa pinakamaganda para sa atin, yung pinakamagandang plano niya para sa atin. Kasi God ang Panginoon ay may mabuting plano para sa atin na kanyang mananampalataya. Mahal nga niya yung ibon, di ba? Na tayo pa kaya nakawangis niya. Yun lang, no? Sobrang napakaganda ng salita ng Panginoon na binahagi sa atin ni Sis Mabel. Sana tayong lahat ay nabusog at nag-bless sa gabing ito. Dako tayo sa ating mga comfort every Sunday at 10:30 p.m. via Google Meet. First Sunday of the month, online service, banal na hapunan. Please prepare juice and biscuit or bread. Mayroon din tayong God. Mayroon din tayong God is our refuge. Every Wednesday ito yung kagawain natin ngayon. 11 p.m. via Google Meet app. Every third Wednesday, online service. Banal na hapunan, please prepare juice at biscuit or bread. Sa mga walang Google Meet din, every Wednesday na 9:30 p.m. virtual Bible study via Messenger. Yung mga walang Google Meet, mga kapatid. Meron din tayong prayer meeting online every first and third Thursday of the month. Mayroon din tayong spiritual counseling. Feel free to approach us for schedule. Mayroon tayong mga leaders. I-message nyo lang po. Mayroon din tayong every Friday morning service, 10 a.m. Join live stream online. Check our family GC para po sa mga link. Nagpapasa po sila ng link dyan. Yun yung mga physical church. Sa mga gusto mag-aral ng katiyakan, feel free to contact anyone on this family group. Ang ganda ng katiyakan, mga kapatid. Kaya kung gusto nyo, feel free to contact everyone on this family. Sa mga nagnanais ipagamit ang kanilang talento, please feel free to PM us. Huwag nyo itago yung mga talento nyo, mga kapatid. Kasi talento yan ng Panginoon. Pag itago nyo yan, kukunin yan ng Panginoon sa inyo. Kaya message nyo lang po sina Sis Rona, sina Sis Narisa, kung gusto nyo magpagamit. Mayroon din tayong soon. We'll be open virtual Philippines every Saturday. Philippine time, 9 p.m. Kuwait time, 4 p.m. via Google Meet. Please invite your family and friends para mag-join dyan, mga kapatid. Meron din tayong TikTok Live, 12 a.m. to 2 a.m. Middle East time, every Monday to Saturday. Meron din tayong God is our Fortress, Morning Devo online. Ito naman yung pang-umaga, 6:30 a.m. to 8 p.m. Middle East time yun siya, Monday to Saturday. Yun lang po, mga kapatid. Maraming salamat, Sis Rona. Kung may karagdagang mga announcement po kayo, ibibigay ko na po sa iyo. Then next na din po sa closing prayer. Maraming salamat. Thank you. Sa gabi ito. Sa pag-MC, good job, no?